Hi guys, good morning. So, ngayon ay gising na kami ni Kuya kasi nag-prepare na ako ng babaunin niya sa school. Tapos, ang oras na is 7:30 pero madilim pa din kami dito. Ang start ng school kasi nila is 9 yata. But, ang kailangan mahatid ko na siya sa school by 8:30. So, ngayon, papakainin ko muna siya and magluluto muna ako ng babaunin niya sa school. Ayan guys, so 7:30 na dito pero madilim pa din kami. Kaya usually talaga ang pasok ng mga bata is 8:30. Tapos ang uwian naman nila is 3:30 na. Kasi maaga din ang dilim dito, mga 4 mahigit madilim na. Kaya ganun ang oras ng ng pasok ng mga school ng mga bata. Hindi ko lang alam sa mga college. So, ito yung ginagamit ko. Baunan niya ng rice. Nilagyan ko muna yan ng mainit na tubig. Kasi wala silang initan na tubig doon. Ay, wala silang initan ng pagkain sa school. Kaya yan yung inaano ko. Sakto pag kumain siya mamaya sa school, medyo mainit-init pa yung pagkain niya. So, si Daddy ay tulog pa. Kasi kagabi, matagal siya natulog. Ngayon kasi back to work na siya. Tapos panggabi siya. Sinanay na niya yung sarili niya na mapuyat kasi ang work niya ngayon ay 7 p.m. to 7 a.m. naman. So, that's why nakagabi madaling araw na siya natulog. Tapos mamaya mag-ano na siya. Work na siya mamaya. Halika na. Hindi siya here. Snow. This holiday season, help us make lives better for veterans, people living with chronic illness or dementia, people undergoing rehab after injury, and others. Dito na kami sa school. Tanggal mo ng seatbelt mo. Sige na. Tapos wait lang tayo saglit. Yan. Maaga kami nakarating. 8:15 pa lang. So 8:20 pa yata ang bukas ng door ng ng school nila. Kaya dito muna si Ethan sa sasakyan. Naghihintay lang kami ng time. Tapos mamaya pwede na siyang pumasok. And umuulan ngayon ng snow. Pero mababa nga yung temperature. Kaya yan, mababa ang temperature. Kaya medyo maputik. Tignan nyo yung daan. Ganyan ang itsura ng putik. Nakapasok na si Kuya sa sa school. Uuwi na ako kasi bawal ako mag-park dito ng matagal. Pinapasok ko na siya. Dito na ako sa apartment guys. Sila Daddy tulog pa. Kakain na ako.
Grabe, ang ulan. Tignan nyo guys, oh. Lusaw kasi mababa yung temperature. Tapos, ayan, nag-i-snow pa. Good luck. Pag biglang tumaas yung bumaba pala. Pag biglang nag-minus 20 yan. Madulas ang daan yan. Tignan nyo guys, oh. Lusaw kasi mababa yung temperature. Tapos, ayan, nag-i-snow pa. Good luck. Pag biglang tumaas yung bumaba pala. Pag biglang nag-minus 20 yan. Madulas ang daan yan. Nga. Gising na bebe namin. Morning. Good morning. Ay, gising. Huh? Good morning. Okay. Okay. Sino ganda na? Sino ganda? So, hi guys. Nandito kami ngayon sa Service Canada na naman. Magpapalit ng address. Ay, si Elisa tulog yata, be. Pangatlong ano na namin ngayon. Palit ng address. So, ever since na na-PR kami, ngayon lang kami magpalit ng address. Kaya, kailangan na. Daddy, isa-submit mo ba sa ano yan? Sa work mo? Yung... Oo nga. Hindi na kailangan. Yan, baby ko. Oh, let's go na. Ano ka? Ulo. Kasi... Yay! Wow! Wow siya! Wow! Ano? Snow! Nag-i-snow! Ganda snow ngayon! Magpapalit kami ng address. Hindi gano'ng kalamig, no? Hindi. Kaya ano. So, dito na kami guys. Sabi hindi na daw kailangan i-change. Hindi na kailangan i-update yung address. So, uuwi na kami. And yeah. Buti na lang hindi na kailangan, no? Yeah, bebe na. Kasi dati akala namin kailangan talaga i-update yung mga address namin. Pero hindi naman daw kailangan. Hala! Gusto niya! Hala! Ano yun? Ellie? Ellie? Nag-snow? Wow! Say hi! Wow! Bahay na kami guys! Nakuha na din namin yung regalo namin dito sa apartment. Meron kaming kape. Yan, kape. Pecan butter tart. Tapos, bag yata. Ewan, ano to? Ayan. And, yun lang. Yun lang. Happy holidays. Yun lang ang pamasko nila. So, hi guys! Papunta kami ngayon ni Kuya. Sunduin na namin si Kuya sa school kasi ang out niya is 3:20 and then 3 o'clock na. So, mga 15 to 20 minutes ang biyahe. So, kami lang ni Alicia kasi si Daddy may work mamaya ng 7. So, kami lang dalawa para makatulog si Daddy pa kasi mamaya puyatan na naman siya. So, let's go kasi umiiyak na si Alicia. Ayaw niya na ayaw niya na hindi kami umaandar. So, hi guys! Andito na kami sa school ni Ethan. Naghihintay na lang ako na lumabas sila dito sa kalsada. So, ayan. Hindi pa sila naglabasan. Maraming mga bata doon na naglalaro. So, wait ko na lang na lumabas si Ethan. Makita ko dito. Tapos, susunduin ko siya doon. So, hi guys! Andito kami ngayon sa Jollibee. Nautusan kami ni Daddy. Hi.
Hi! Nasundo ko na si Kuya. Ayan na si Kuya. So, nag-wait na lang kami ng order namin kasi nag-drive-thru lang ako. So, sana hindi kami matraffic pa uwi kasi si Daddy pa work na. So, iba talaga ang mangyayari. Iba ang magagawa pag taglamig kasi marami kang cravings. Marami kang talagang gustong kainin. And yeah, nag-drive-thru lang kami. And meron naman silang promo dito sa Jollibee. Kaya nakapag-Jollibee na lang kami. Tsaka hindi din kami lagi-lagi nag-Jollibee din naman. So, yeah. Ay, bahay na kami guys. Nakakain na din kami. Kumain na kami kaagad pagdating namin dito sa bahay. Kasi nagugutom na ako. Si Daddy ay mag-work na. Nagpe-prepare na ang pogi. Work na. Work na. Work na, Daddy. Work! So, ngayon is kami lang talaga ang maiiwan sa bahay. Kasi si Daddy ay bukas pa ang uwi ng 7 AM. Hindi ko na siya ihahatid. Hi guys, I'm doing some science. Science. I'm smart. Nag-experiment siya. So, yeah, ang uwi ni Daddy is 7 AM tomorrow. Hindi ko na siya ihahatid kasi nakakapagod na. Nakakapagod mag-drive. Malaki na yung tummy ko. And look at that. Ang daming sugat. Kasi kamot ako ng kamot. Makati yung tiyan ko. As in, makati. May sinabi yun si Doc dati. Long last check-up ko. Na merong akong ilalagay na ointment. Hindi na ako bumili. Kasi parang sayang lang din. Mga ilang araw na lang manganganak na din naman ako. Isang buwan na lang manganganak na din ako. Kaya okay lang yun. So, kwento ko lang guys, no. Kagabi, while nagpapatulog ako ng mga bata, tapos si Daddy nandito sa sala. Yung baba namin, na-imbier na kami kasi parang pinupukpok niya yung pang bubong nila. Kumbaga, sahig namin. Mga around 9 PM. But around 9 PM is tulog na yung dalawa. Though, si Alicia lang pala ang tulog, tapos si Ethan is pinapatulog ko sa kwarto. Nagulat kami ni Daddy kasi ang lakas. Parang ang lakas talaga ng pukpok. Hindi namin sure kung sa taas or sa baba, but ang rinig namin ni Daddy is galing siya sa baba. So, kanina, pumunta kami sa baba kasi nga kinuha namin yung Christmas gift galing sa Edison Property dito sa inupahan namin. And then, nangumusta yung resident manager kung ini-istorbo pa ba kami nung yung sa baba nga, umaakit pa ba siya. So, sabi namin is, hindi naman na siya umakyat so far simula nung kinumplay namin. Tapos, tinanong din ni Kevin kung nagre-reklamo pa ba siya sa resident manager. So, sabi naman ni Michelle is hindi naman na daw tumawag. Kasi sinabihan niya talaga daw na hindi maganda yung ginagawa nila. So, sana hindi sila yung nagpukpok. Kasi, as in, malakas talaga yung pukpok nila kagabi. And hindi ko din masasabi na nakaistorbo kami kasi tahimik na ang bahay namin kasi yung mga bata is tulog na. And kahit na mag-ingay man kami, hanggang 11 pa ang ingay dapat dito. And ano ba ang gusto nila? Gusto nila pag naglakad kami, nakalipad kami. Lalo na ako na buntis, mabigat yung paa ko. Gaya ngayon, hinihingal nga ako pag nagsasalita. How much more pag naglalakad ako, 'di ba? So, di ko magets kung bakit sila ganun. Or talagang sensitive lang. Kaya ang hirap talaga mag-apartment. Ang sarap talaga kung may sarili kang bahay. Kasi pag may sarili kang bahay, walang magrereklamo, kung magtatakbuhan yung mga bata, kung mag-iingay kami, kung mag-videoke kami. Ay, nako. But nagbabasa naman kami ng mga rules. Hindi naman kasi ganun dapat. Kasi hindi naman kasi kami nakaistorbo talaga ng sobra-sobra.
na as in lagi kaming nagsisigawan or nag-iingay dito. Kasi ultimo dito naman sa floor namin, wala namang nagreklamo sa amin. Talagang yung baba lang namin ay hindi namin maiiwasan yun kasi nga may bata kami. So I don't know kung anong mangyayari. Tumawag na lang sila ng pulis. Kakausapin ko na lang yung pulis kung ano bang gagawin namin para lang hindi sila maistorbo. Pero ang alam ko talaga is ang noise limit dito is 7 AM to 10 PM or 11 PM in between. So maximum of 11 PM. Tapos wala, tulog na yung mga bata nun. Pero syempre, nung nakaka-imbyar na, kami na nga yung nag-adjust sa kanila. Panaisita na nga kami sa mga bata namin. Pero yeah, wala kaming magagawa kasi may mga ibang puti talaga na sensitive sila. Lalo na pag mga senior citizen na. Kaya intindihin, kami na lang ang umiintindi. So yun lang guys, naikwento ko lang. Ngayon hinihingal ako. Hinihingal ako pag tuwing nagsasalita. Tapos inaantok ako kasi puyat ako kagabi. Tapos maaga ako gumising kanina. Napuyat din ako ni Alicia kasi nagtitimpla. Nagtitimpla ako ng gatas niya pag nagugutom. Ayan na naman siya. No! Don't push my belly button. No! Lagi niyang tinutusok yung belly button ko eh. No! It's a big no-no. Mayayay si Mami. Stop it! So, yun lang guys for today's vlog. Matutulog kami ng aga kasi bukas, maaga na naman ako gigising. Patulugin ko din ng aga yung mga anak ko. Lalo na si Kuya kasi may school pa siya. But, this week is his last week na mag-Christmas break na sila. So, yay! Yay! Masaya ako kasi hindi na ako gigising ng aga para mag-prepare ng pagkain niya. Tapos, hahatid ko siya. Kaya, pagbakasyon ng mga bata, masaya ako. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Maraming salamat sa pag-aabang nyo sa mga daily vlog namin. Talagang sinisikapan ko na mag-daily vlog. And makapag-share sa inyo ng mga, kung ano yung buhay-buhay namin dito. And, yeah, thank you for not judging. And don't forget to subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, don't forget to subscribe and like and comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyong i-comment. And good night. Bye.